Habang naghihinalo. Habang naghihinalo, nakahiga siya. Habang naghihinalo, nakahiga siya sa matigas na kama sa ospital ng bayan. Sa buong buhay niya. Sa buong buhay niya, inisip niya ang kapakanan ng. Sa buong buhay niya, inisip niya ang lahat, inisip ang kanyang mga kamag-anak. Sa buong buhay niya, inisip niya ang lahat, ang kanyang mga magulang, at ang kanyang kuya. Inalagaan. Inisip ang kapakanan ng pamilya Lin. Inisip ang reputasyon ng pamilya Lin, ngunit. Inisip ang reputasyon ng pamilya Lin, ngunit hindi niya man lang naalagaan ang asawang kasama niyang nagtiis sa hirap. Ang nakaraan. Sariwa pa sa kanyang alaala ang nakaraan, kung maaari lang sana itong ulitin. Sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, aalagaan niya ang kanyang. Sa pagkakataong ito, aalagaan niya ang kanyang asawa at anak at. Sa pagkakataong ito, aalagaan niya ang kanyang asawa at anak at babawiin ang lahat ng pagkukulang niya sa kanila. Bago tuluyang. Isang segundo bago tuluyang lumubog sa dilim ang kanyang kamalayan. Nagbalik siya. Hindi ito ang ospital. Nariyan pa sila. Talagang nagbalik ako. Patay na ang dating ako. Sa pagkakataong ito, wala nang makakasakit sa kanila. Jianjun, tanggapin mo na lang. Ang panganay ang siyang haligi ng tahanan. Kaya natural lang na ibigay mo ang slot sa trabaho sa kuya mo. Iyan ang tama at nararapat. Pinalaki ka ng pamilyang ito. Hindi ba dapat lang naisipin mo rin ang kuya mo para sa pagkakataong ito? Wala kang utang na loob. Jianjun, ituring mo na lang na may utang ako sa'yo. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo balang araw. Jianjun, sundin mo ang pasya ng pamilya. Desidido na ang bagay na ito. Sa anong dahilan? Tatanungin mo pa kung bakit. Dahil ako ang nanay mo. Ako ang masusunod sa pamilyang ito. Sa pamilyang ito. Ang slot sa trabaho ay nakuha ko dahil nagpuyat ako. Nang 3 gabi para mag-aral at pumasa sa pagsusulit. Ano ang kinalaman ng pamilya rito? Si Jianjun ang kinuha ng pabrika ng pagkain. Hindi si Jiangwo. Kung ibibigay ko ang slot kay kuya, gagamitin ba niya ang pangalan ko para magtrabaho? O baka naman gusto ninyong gamitin ko ang pangalan niya para magsaka rito? Wala akong pakialam, basta slot ito ng pamilya Lin. Walang pagkakaiba kung sino ang kukuha nito. Kapag nagkaroon ng permanenteng trabaho ang kuya mo, matutulungan ka rin niya balang araw. Bakit napakasarili mo? Wala ka man lang pagmamahal sa kapatid mo. Sa nakalipas na mga taon, ibinigay ko sa pamilya ang lahat ng kinita kong work points. Kaya kahit bagong damit sa dulo ng taon, hindi ko man lang maisuot. Samantalang si kuya, nagtrabaho ako sa putikan ng buong 3 buwan. Pero ilang araw lang ba siyang nagtrabaho? Kuya, ikaw mismo ang magsabi. Makatutulog ka ba ng mahimbing kung kukunin mo ang slot na ito? Ano ang mga pinagsasabi mong kalokohan? Ang panganay ang nagmamana ng ari-arian, iyan ang lumang tradisyon. Pinalaki ka ng mga magulang mo. Kaya dapat ka lang sumunod sa amin. Kung paghahati ng ari-arian ang pag-uusapan, ang lumang tradisyon ay pantay na hati. At magkasamang papasanin ang pag-aalaga sa mga magulang. Bakit ngayon, lahat ng pakinabang ay sa panganay na pupunta? Habang ang lahat ng obligasyon ay sa akin. Kung talagang susundin natin ang lumang tradisyon, imbita natin ang kalihim ng nayon at ang mga nakatatanda sa pamilya. Para mapag-usapan natin ito ng maayos. Aling Lin. May punto naman si Jianjun. Siya mismo ang kumuha at pumasa sa slot na yan. Dapat ay bukal sa loob niya kung kanino niya ito ibibigay. Kahit maghati ng ari-arian, dapat ay maging patas. Sige, dahil matigas na ang pakpak mo at hindi na kita mapasunod. Dahil ayaw mong sundin ang pasya ng pamilya. Huwag ka nang umasang makakakuha ng kahit anong tulong dito. Ang ibibigay ko lang sa iyong bahay ay ang dampa sa dulo ng nayon. At 2 munang lupang dalisdis. Para sa pagkain, kalahating sako lang ng dinikdik na mais. Kahit anong mangyari sa buhay mo sa hinaharap, huwag na huwag kang babalik para magmakaawa sa amin. Titignan ko lang kung gaano kalayo ang mararating mo. Sige, hatiin natin sa paraang gusto ninyo. Pero may isang kondisyon. Isulat natin ng malinaw ang kasunduan sa paghahati ng ari-arian ngayon. Pirmahan at tatakan natin ito. Saksi ang mga tiyo sa nayon. Mula ngayon, hindi ako kukuha kahit 1 sentimo sa ari-arian ng pamilya. Paghahasya namin ni kuya ang gasto sa pag-aalaga at pagpapagamot kina tatay at nanay. Hindi ko tatakasan ang bahagi ko. Maganda man o mahirap ang maging buhay ko ritong si Jianjun sa hinaharap. Hindi ninyo na kailangang mag-alala. Kahit kalahating sako lang ng durog na mais ang mayroon kami. Kaya kong bigyan ng magandang buhay ang asawa at anak ko. Mabuti, pirmahan natin ang kasunduan bukas ng umaga. Pagkatapos pirmahan, lumayas na kayo rito.
Huwag kang matakot. Nandito ako. Sige na, maghilamos ka muna at pumunta na rito. Huwag mong paghintayin ang mga nakatatanda. Ang taong akala mo kung sinong malakas na. Napakayabang talaga. Jianjun, baka pwede pa nating kausapin si nanay. Hindi talaga tatablan ng pananim ang lupang nasa dalisdis. Baka pwedeng bawasan ng kaunti ang sustento. Sinabi na sa amin ng nanay mo ang tungkol sa paghahati ng ari-arian. Nandito lang kami para sumaksi. Kapag nagkasundo na kayong magkapatid, isusulat na namin ito. Anong pag-usapan pa? Hindi ba't napagkasunduan na ito kahapon? Ang bahay na gawa sa putik sa dulo ng ngayon. At ang kalahating sako ng durog na mais ay mapupunta sa pangalawa. Ang bahay na bato ng pamilya. Ang magandang lupa at ang nakaimbak na bigas ay mapupunta sa panganay. Mula ngayon, kina kuya natitira sina tatay at nanay. Magbibigay ang pangalawa ng 5 yuan buwan-buwan para sa sustento. At magbibigay pa ng iba pang regalo tuwing may okasyon. At isa pa. Ang pilak na pulseras na dala ni Xiaolan noong ikasal siya sa pamilya natin. Ay binili gamit ang dote ng pamilya Lin. Kaya dapat lang na maiwan yon dito. Hindi naman na yon magagamit ng pangalawa. Tamang-tama lang na maiwan para isuot ng pamangkin mo. Ano? Una sa lahat, ang pinaghahatyang ari-arian ay sa pamilya Lin. Walang kinalaman doon ang pulseras ng asawa ko. Pangalawa, napakalaki ng 5 yuan buwan-buwan para sa sustento. Walang sinuman sa nayong Hongsing ang nagbibigay ng ganyang kalaking halaga sa magulang nila. Bakit, ayaw mo bang magbigay? Pinalaki kita ng maayos. Tapos nagrereklamo ka pa sa 5 yuan. Anak na walang utang na loob. Nanay, mag-usap po tayo ng maayos, huwag po tayong magwala. 18 taong gulang pa lang ako nang sumali sa grupo ng produksyon para kumita ng puntos sa trabaho. Ibinigay ko po ang lahat ng kinita ko sa pamilya natin. Umaabot po iyon sa mahigit 180 yuan. Samantalang si kuya, nagtamad-tamaran at nagkunwaring may sakit noong unang 3 taon. At sa sumunod na 3 taon, ibinulsa lang niya ang sahod niya bilang pansamantalang manggagawa. Kahit 10 yuan nga, hindi niya naibigay sa pamilya natin. Nagsasabi ng totoo si Jianjun. Kakaunti lang talaga ang naiambag ni Jiangwo sa pamilya sa mga nakaraang taon. Mere, hindi naman yata tama na ganyan kalaki ang hingin mong sustento. Ayon sa kaugalian sa nayon. Kung kaninong anak titira ang mga magulang. Sapat na ang 2 yuan buwan-buwan mula sa kabilang panig. Kahit dalhin niyo pa ito sa komunidad, ganoon din ang magiging pasya. Sundin po natin ang kaugalian sa nayon. Titira sina tatay at nanay kay kuya. Magbibigay ako ng 2 yuan buwan-buwan. Babayaran ko po ng buo sa simula pa lang ng taon. Kung magkaroon man sila ng malubhang sakit. Paghahasya namin ni kuya ang gasto sa pagpapagamot. Tio Lee, pakiusap po, isulat niyo ang lahat ng ito sa kasunduan. Kanya-kanya tayo ng ari-arian. Paghahasyan ang gasto sa pag-aalaga. At walang pakialaman sa buhay ng isa't isa sa hinaharap. Kayo po at si Tio San ang magsisilbing saksi. Para walang sinumang babaligtad sa huli. At pupunta rito para manggulo halos araw-araw. Sige, sundin natin ang sinabi ng pangalawa. May matatag na masasandalan pero tinanggihan. Gusto pa talagang magsarili. Bata pa kasi at mapuso, walang alam sa buhay. Kami naman ang mabubuhay, kaya hindi niyo na kailangang pakialaman kung magiging maayos kami o hindi. Sa halip kay kuya at ate ang magandang buhay sa hinaharap, kaya pahalagahan niyo yan. Huwag ka nang umiyak, mabuti ngang umalis na tayo sa pamilyang ito ng mga linta. Mahirap na ang buhay natin noon. Lalo lang bubuti ang buhay natin mula ngayon, mahal. Ano naman kung umalis tayong walang kahit ano? Basta't buhay tayo at may determinasyon. Siguradong makakamit din natin ang magandang buhay. Yaya, anak, dahan-dahan lang sa pag-inom. Uminom ka rin, hindi naman ako gutom. Paano namang mangyayari yon? May trabaho ka pa bukas. Maliit lang ang kain ko. Konti lang, sapat na sa akin. Inom ka, papa. Hindi gutom si Yaya. Sige na, uminom tayong lahat. Pagtiyagaan muna natin ang isang mangkok na ito ngayon. Bukas, maghahanap buhay si papa para kumita ng pera. Mula ngayon, araw-araw na tayong kakain ng puting mantou. At masarap na braised pork.
Para mabusog ng husto si Yaya. Talaga po, napakabango at napakasarap ng puting mantou. Walang puhunan para mag-buy and sell ng mga gamit. Kulang din ang pera para magtayo ng maliit na pwesto. Matapos pag-isipang mabuti, ang pinakamabilis at pinakaligtas na paraan ay ang umasa sa bundok. Napakaganda ng kalidad ng mga kabuting hazel at tainga ng daga sa malalim na bangin sa likod ng bundok. Sakto namang binibili ito ng kooperatiba ng supply at pamilihan sa mataas na halaga. Ito ang magiging unang kita ko ng walang nilalabas na puhunan. Ubo, ubo, ubo. Bakit hindi ka muna natulog ng mas matagal? Ako na ang gagawa niyan. Hindi ako makatulog. Sinabi mo kahapon na gusto mong kumita ng pera. Ano ba talaga iyon? Hindi ba mapanganib iyon? Madalas din namang mamitas ng mga produkto sa bundok ang mga taga-nayon. Pero hindi naman ito nabebenta ng mahal. Saka may mga lobo sa kagubatan. Masyadong mapanganib doon. Huwag kang mag-alala, hindi naman ito mapanganib. May malalim na bangin sa bundok na may magagandang kalidad ng kabuting hazel at taina ng daga. Binibili ito ngayon ng kooperatiba ng supply at pamilihan sa mataas na presyo. Kabisado ko ang daan. Hindi ako pupunta sa pinakaloob ng kagubatan. Kahit maliit na kita, pera pa rin yon. Bawat dagdag na produkto, dagdag na kita rin. Bumibili rin ito ang kumpanya ng gamot sa bayan buong taon. Yaya, Yaya. Nabalitaan mo ba? Hindi biro ang gulo sa pamilya Lin. Oh, hindi ba si Jenjun ito? Maaga kang umakyat sa bundok at marami kang nakuha ah. Opo. Akala ko naman kung anong magandang bagay ang nakuha mo. Mga kabute at tainga ng daga lang pala. Kahit saan sa mababang bahagi ng bundok, marami niyan. Kapag pinatuyo, barya lang ang halaga niyan kada kilo, sulit ba yan? Sa tingin ko nga, baka may mga lasong kabute pa riyan sa basket niya. Hindi basta-basta pinipitas ang mga galing sa gubat, baka makalason ka pa. Hindi naman sa pinangangaralan kita bilang hipag mo, pero may maaasahan ka naman sa pamilya mo, pero hindi mo ginamit. Nagpumilit ka pang makipaghiwalay ng tirahan, heto at napilitan ka tuloy mamundok para lang maghanap buhay. Ang mga kabataan talaga, nagmamatigas gamit ang sariling buhay, sa huli, asawa't anak din naman ang nagdurusa. Ha? Salamat na lang sa pag-aalala mo, hipag. Pero kung may halaga ba ang mga produktong ito mula sa bundok? O kung mabibenta ba ito? Malalaman ko kapag dinala ko na sa kooperatiba ng supply at pamilihan sa bayan. At kung magiging maayos ba ang buhay namin. Huwag mo nang ipag-alala yon, hipag. Akala ko naman kung gaano siya kagaling. Nangunguha lang pala ng kabute sa bundok. Magkano naman ang kikitain niya sa kaunting bagay na yan? Nagmamalaki lang siya pero naghihirap naman. Pagkalipas ng 2 araw at maubos na ang pagkain nila. Tignan natin kung ano ang gagawin niya. Iyan walang silbing tao. May maayos na sanang trabaho pero ayaw pang ipamigay. Heto at naghihirap ngayon matapos makipaghiwalay ng pamilya. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magmamatigas. Kapag nagutom na ng husto, babalik din yan at luluhod para magmakaawa sa atin. Hindi ganoon kadaling kumuha ng mga produkto sa malalim na bahagi ng bundok. Kapag nabigo siya pagkatapos sumubo. Malalaman din niya kung gaano kasarap ang buhay sa pamilya natin. Bakit napakarami mong nakuha? Mabibenta ba natin ang lahat ng ito? Nakita ko na ring nangolekta niyan ang mga taga-nayon noon. Pero barya lang ang halaga kada piraso kapag natuyo na. At mahirap ang ibenta. Huwag kang mag-alala, hindi talaga mahal ang mga karaniwang produkto sa bundok. Pero ang nakuha natin ay dekalidad, makapalang laman at walang sira ng insekto. Mataas ang bili ngayon ng kooperatiba ng supply at pamilihan sa mga ganitong magagandang kalakal. Ang mga sariwang nakuha ko ngayon ay aabot siguro sa 30 kilo.
Kapag napatuyo ang mga ito, tiyak na maibebenta natin sa magandang presyo. Iwan mo na lang dito sa bahay itong kalahating sako ng giniling na mais. Huwag mong tipirin. Ipagluto mo si Yaya mamayang tanghali. Mag-ingat ka sa daan. Kung hindi talaga maibenta, ayos lang. Huwag kang makikipag-away sa iba. Pagdating mo sa kooperatiba, hanapin mo muna si Direktor Zhang at ipakita sa kanya ang mga paninda. Hindi dapat masyadong mababa ang presyo. Pero huwag din namang masyadong matigas. Janjun. Paano natin iharap ang ganito kaunting paninda? Magsisimula na ang trade fair sa loob ng 3 araw. Gagamitin ba natin ang mga mumurahing tira-tirang ito para sa mga bisitang negosyante? Kasama, bumibili ba kayo rito ng mga produkto mula sa bundok? Bumibili naman kami, kaya lang ang kailangan namin ngayon ay ang mga primera klaseng produkto. Hindi muna kami tumatanggap ng mga ordinaryong kalakal sa ngayon. Subukan mo na lang magtanong sa ibang lugar. Tignan niyo muna po ang mga dala ko bago kayo magpasya. Tignan niyo po kung ang mga kabuting hazel at tainga ng daga na ito ay pasok sa pamantayan ng primera klase. Ay, napakagandang klase nga nito. Iho, saan mo nakuha ang mga ito? Ang ganito kagagandang kabuting hazel. Ngayon ko lang nakita ngayong taon. Nakuha ko po sa malalim na bangin sa likod ng bundok. Mahirap po ang daan doon. Kaya bihira ang pumupunta. Kung maaari nyo pong bilhin ang mga ito, sana po ay bigyan nyo ako ng tapat na presyo. Bibilhin ko, tiyak na bibilhin ko. Ganito na lang. Para sa kabuting hazel, bibilhin ko ng 85 sentimo kada kilo base sa presyo ng primera klaseng pinatuyong produkto. At 75 sentimo naman kada kilo para sa tainga ng daga. Ito na ang pinakamataas na presyo. Sa iba, 70 sentimo lang ang ibibigay sa'yo. Direktor Zhang, sa totoo lang po. Alam kong magkakaroon ng trade fair sa bayan. Kailangan ng guest house ng mga dekalidad na produkto. Nakita nyo naman po ang kalidad ng mga dala ko. Tiyak na hindi kayo mapapahiya. Kung maayos po ang presyo, maaari akong maging regular na supplier nyo. Makakapagpadala ako ng mga 10 kilo ng pinatuyong produkto buwan-buwan. At kasing ganda rin ang kalidad nito. Sige, sa ganitong presyo. Sa susunod, kahit gaano karaming magagandang produkto ang dalhin mo, bibilhin lahat ng kooperatiba natin. Kukuha pa rin kami sa pinakamataas na presyo. Ang netong timbang ng kabuting hazel ay 12 kilo at 3 guhit. Ang tainga ng daga naman ay 3 kilo at 8 guhit. Kukwentahin natin sa pinakamataas na presyo. Sa kabuuan, 8 piso at 20 sentimo. ₱2 at 70 sentimo. Kailangan ng kupon sa tela para sa bawat metro. Maaari ko bang makuha kahit walang kupon sa tela? Kahit magbayad ako ng dagdag. ₱1 at 40 sentimo kada metro kung walang kupon. Kailangan ng 1 metro at 20 sentimetro para sa isang polo. Gupitan mo ako ng 1 metro at 20 sentimetro. Ito na po. Salamat po. Kumita ako ng ₱8 at 20 sentimo. Gumastos ako ng mahigit ₱3. May natira pang mahigit ₱4. Sapat na ito para sa mga gastusin. At may maiiwan pa para sa puhunan. Mama, nandyan na si Papa. Naibenta mo ba lahat? Naibenta ko sa magandang presyo. Bumili ako ng telang dekwelyang para sa'yo. Para magawaan ka ng bagong polo. Binilhan ko rin si Yaya ng candy.
Bakit ka bumili ng ganyang kamamahaling bagay? Napakagastos naman. Pana-panahon lang ang mga produkto mula sa bundok. Kaya dapat na nating simulan ang negosyo sa itlog. Papa, kailan po maluluto ang mga siopaw? Malapit na, anak. Hintay lang ng konti, yaya, marami kang makakain. Ang ganda ng pagkakahubog mo sa mga siopaw. Natutunan ko ito kay Lolo noon. 15 minuto lang sa malakas na apoy at luto na ito. Teka, parang mali ah. Kabubukod lang ng pamilya ng pangalawa. Kahit pagkain niya ay hindi sapat sa kanila. Saan naman sila kukuha ng karne? Sino kaya ang nagpapasingaw ng siopaw na karne? Napakabango naman. Parang galing sa dulo ng nayon ang amoy. Sa pamilya kaya ni Jianjun? Hindi naman siguro. Magkano lang ba ang kikitain sa mga produkto mula sa bundok? Paano sila makakabili ng karne? Sia-Olan, nasa bahay ka ba? Hihiram lang sana ako ng didal. Yang Wang, pasok po kayo. Naku, nagpapasingaw pala kayo ng siopaw. Kabubukod nyo palang, kumakain na kayo ng siopaw na gawa sa puting harina at karne. Napakasagana naman ng buhay nyo. Umakyat po si Jianjun sa bundok para kumuha ng ilang produkto doon. At naibenta niya para kumita ng kaunti. Para naman mapabuti ang pagkain namin. Sa pamimitas lang ng kaunting kabute sa bundok. Magkano naman ang kikitain doon? Paano kayo makakabili ng karne? At makakabili pa ng puting harina? Jianjun, hindi naman sa pinagsasabihan kita. Dapat ay magtipid kayo sa buhay. Salamat po sa pag-aalala, Tiang. Kung paano namin pamamahalaan ang buhay namin. Alam po namin ang aming ginagawa. Hindi ba't kinikita ang pera para gastusin? Hindi naman pwedeng nag-ipon nga kami pero nagugutom naman ang sikmura. O sige, magpatuloy na kayo sa ginagawa nyo. Naparito lang naman ako para manghiram ng didal. Babalik na lang ako mamaya para kunin. Naku, hulaan nyo kung ano. Nagpapasingaw ng siopaw na karne ang pamilya ni Jianjun, gawa pa sa puting harina. Puno ang dalawang malalaking lalagyan ng pampasingaw. Bumili pa sila ng telang dekwelyang. Hindi na, totoo ba? Kalahating sako lang ng dinikdik na mais ang nakuha nila noong bumukod sila. Ilang araw pa lang ang nakakalipas ah. Magkano naman ang kikitain sa pamimitas ng mga produkto sa bundok? Baka naman may iba pa silang pinagkakakitaan. Sa tingin ko, mahirap sabihin. Malay natin kung saan galing ang perang yon. Nakita ko mismo ng sarili kong mga mata. Ang lalaki at puputi ng mga siopaw. Umaapaw pa ang mantika sa labas. At saka yung telang dekwelyang. Kulay asul at bagong-bago pa. Sinasabi ko sa inyo. Baka may mga itinagong gamit noong nagbukod sila. At ngayon lang nila inilabas para ibenta. Talaga, nakita mismo ni Aling Wang ng sarili niyang mga mata. Dalawang malalaking lalagyan ng siopaw na karne. At mayroon pang telang dekwelyang. Kumakalat na ang balita sa buong nayon. Anong imposible? Kalahating sako lang ng dinikdik na mais ang nakuha niya. Saan naman siya kukuha ng pera para bumili ng karne at tela? Siguradong gawa-gawa lang yan. Elnan. Mama, napakasarap po nito. Haha. Jianjun, sa inasal ni Changwang kanina. Siguradong gagawa yon ng kung ano-anong kwento pag uwi niya. Maraming tsismosa sa nayon.
Baka kung ano pang masamang balita ang ikalat nila. Ano namang dapat nating ikatakot, pinaghirapan natin ang perang ito. Marangal ang paraan ng pagkita natin. Hayaan mo silang mag-usap kung gusto nila. Kapag mas umunlad pa ang buhay natin sa hinaharap, masasanay rin sila. Hindi man lang pinansin ni Jianjun ang mga chismis. Habang kumakain ng siopao, ay nagpaplano na siya sa kanyang isip. Pangpanahon lang ang negosyo ng mga produkto mula sa bundok. Hindi ito magtatagal. Oras na para simulan ang negosyo ng pagbili ng mga itlog. Kapag nagawa na natin ang mga koneksyon, mas mabilis ang kita rito kumpara sa pamimita sa bundok. Napakasarap. Haha. Dahan-dahan sa pagkain, baka mapasok ka. Hi. Pakinggan mo kung ano na ang pinag-usapan sa labas. Kumain na naman ng siopaw na karne ang pamilya ng pangalawa kahapon. Dikweliang na naman ang tela niya. Mas masagana pa ang buhay nila kaysa sa atin. Sabi ko na nga ba, may itinago siyang pera noong naghati-hati tayo ng ari-arian. Ayaw mo pang maniwala sa akin. Sa pagkuha lang ba ng mga hamak na kabute sa bundok, ay kikita na siya ng ganoon kalaki, sinong maniniwala roon? Ano namang magagawa natin? Nakapirma na ang kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Ano, nanakawan natin siya? Anong masama kung kukunin natin? Anak siya ng pamilya Lin. Ang perang kinikita niya ay pag-aari rin ng pamilya Lin. Bakit siya lang ang nagpapakasasa sa masasarap na pagkain? Habang tayo rito ay nagtitiyaga sa mumurong tinapay. Saka nandyan pa si nanay at tatay. Ngayong kumikita na siya, hindi ba dapat ay magbigay siya sa mga magulang natin? Hindi ba dapat tulungan niya ang kuya niya? Halika, puntahan natin sila. Sabihin natin na pinapunta tayo ni nanay para mangumusta. Kapag napatunayang kumikita nga siya ng malaki, pilitin natin siyang sabihin kung saan siya kumukuha ng mga paninda sa bundok. Para maisama ka rin niya sa trabaho. Siya napadalaw kami rito para kumustahin kayo. Aba, ang ganda talaga ng telang ito. Siguradong mahal ito, di ba? Talagang hindi nagtitipid si Jianjun pagdating sa'yo. Kakahati lang ng ari-arian, ibinili na agad ang asawa ng ganito kamahal na tela. Kuya, ate. Sabihin nyo na lang kung anong kailangan nyo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Bakit, bawal na ba kaming bumisita kung walang kailangan? Tingnan mo nga itong kinalabasan ng paghiwalay nyo. Nakatira kayo sa ganito kapangit na lugar. Bilang mga nakatatanda ninyong kapatid, hindi ba kami mag-aalala? Pinapunta kami rito ni nanay para tingnan kayo. Para malaman kung ano ang kulang sa inyo. Nang matulungan man lang namin kayo. Jianjun, balita namin ay malaki ang kinita mo sa pagtitinda ng mga galing sa bundok. Hindi naman sa pinapangaralan kita. Pero kung may maganda kang paraan para kumita, bakit hindi mo man lang sinabihan ang kuya mo? Magkapatid naman tayo. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang yumayaman ng palihim. Habang hinahayaan mong maghirap ang kuya mo sa bahay. Ganito na lang, ituro mo sa kuya mo kung saan ang taguan ng mga paninda sa bundok. Para sa susunod, magkasama na kayong aakyat ng bundok. At paghahasyan nyo ng patas ang kikitain nyo. Dapat lang na magtulungan tayo at isa pa. Ang kuya mo rin naman ang mag-aalaga sa ating mga magulang pagtanda nila. Ang pagtulong mo sa kuya mo ay pagbabawas din ng alalahanin ni nanay at tatay. Iyan ako ang humanap ng paraang ito. Pinaghirapan kong akyatin ang mga bundok na yon para lang matuklasan ito. Bakit ko naman sasabihin kay kuya? Nakasulat ng malinaw sa kasunduan noong naghati tayo ng ari-arian. Kanya-kanya na tayong buhay. Walang pakialaman. Kahit gaano pa kalaki o kaliit ang kitain ko, sarili ko na itong diskarte. Kaya huwag na kayong mag-abala pang mag-alala para sa amin. Ngayon din. Lumayas kayo sa bahay ko. Sa susunod, kung wala namang importanteng sadya, huwag na kayong pupunta rito. Nakasulat ng napakalinaw sa kasunduan. Kanya-kanya na tayong buhay. Walang pakialaman sa isa't isa. Kapag bumalik pa kayo rito para manggulang, hindi lang simpleng pagtataboy ang aabutin nyo. Naku, tingnan nyo sila. Nga. Alam nyo na sa sarili nyo kung sino kayo. Naku po, heto na ang mga nanggugulang, pinalayas tuloy. Noong naghahati pa lang ng ari-arian, nanggigipit na sila. Ngayong nakitang kumikita na ang iba, heto't nakikisawsaw para makahingi ng pabor. Puy! Tandaan nyo, hindi pa ito tapos.
Ang galing talaga ni Papa. Pinalayas niya ang mga masasamang tao. Kinabahan talaga ako kanina. Sa tingin mo ba, gagawin talaga nila? Naisama si nanay at tatay rito para manggulo. Hindi nila magagawa iyon, matapang lang sila sa mahihina. Masyado na silang napahiya ngayong araw. Kapag nanggulo pa sila, lalo lang silang magmumukhang katawa-tawa. Huwag kang mag-alala, hindi muna sila mangangahas na bumalik. Hindi magtatagal ang negosyo ng mga ani sa bundok. Dapat na nating simulan ang negosyo ng pagbili ng mga itlog. Ang magandang buhay ay pinagsisikapan gamit ang sariling mga kamay. Hayaan mo silang mainggit kung gusto nila. Kasi simula pa lang ng magagandang araw natin. Hay! Ay! 3 yuan at 40 sentimo lahat. 40 sentimo. Direktor Zhang, bumibili pa ba ng mga itlog ang kooperatiba natin? Nakikita ko pong hindi man lang napuno ang basket na ito. Mahirap kasing makabili ng mga itlog ngayon. Hay! Na naman. Kailangan ng mga itlog sa guest house ng bayan at sa mga restoran ng pamahalaan. Malaki ang demand kamakailan. Hindi makakuha ng sapat ang mga istasyon ng pagbili sa mga nayon. Inilalaan ng mga taga-nayon ang kanilang mga itlog para ipagpalit sa asin at karayom o sinulid. Bihira ang gustong magbenta para sa pera. Kaya hindi talaga sapat ang nakokolekta namin. Sa ngayon, 45 sentimo ang bili namin sa bawat gin ng sariwang itlog mula sa native na manok. Kung maganda ang kalidad, maaari pang dagdagan ng 2 sentimo. Ang problema lang, walang supply. 3 sentimo ang isa. 8 piraso sa isang gin. 24 na sentimo bawat gin. Binibili ng 45 sentimo, may tubo na 21 sentimo. Ganoon pala kakulang. Kung may maghahatid po ng regular sa hinaharap, tatanggapin ba lahat ng kooperatiba natin? Naman, kahit gaano karami ay kukunin namin. Basta't sariwa, hindi basag ang pula at walang lamat. Kukunin ko lahat ng dadalhin nyo. Ibabayad ko ang pinakamataas na presyo. Iho, kung may paraan ka, tulungan mo kaming mag-ipon. Maaari ka ring kumita ng kaunting komisyon sa pagitan. Pareho tayong makikinabang. Kasama, patimbangan ng 2 gin. Kukuha rin ako ng 1 gin. Sa daan pa uwi. Magaan ang mga hakbang ni Jianjun. Habang mabilis na nagkakalkula ang kanyang isip. Ang puhunan na mahigit 8 yuan ay sapat na para makabili ng 30 gin ng itlog. Hindi problema ang pagbebenta. At mababa rin ang panganib. Noong 1982, pinayagan na ang kalakalan sa mga pamilihan sa nayon. Kaya hindi ito itinuturing na iligal na espekulasyon. At ganap na legal. Pana-panahon lang ang mga ani sa bundok. Pero ang pagbili ng itlog ay magagawa sa buong taon. Lalo pang lalawak ang ating mga oportunidad. Si Aolan, may gusto sana akong isang guni sa'yo. May nahanap akong negosyo sa bayan ngayon. Maaari nating bilhin ang mga itlog dito sa nayon at ihatid sa bayan. Malaki ang tubo at siguradong kita. 3 sentimo ang isa sa nayon. Katumbas ng 24 na sentimo bawat gin. Binibili naman ito ng kooperatiba sa bayan sa halagang 45 sentimo. Kaya may netong kita na 21 sentimo bawat gin. Kung makakabili tayo ng 30 gin kada araw, makakakita tayo ng mahigit 6 na yuan. Mas malaki at masigurado pa ito kaysa sa kinikita ng isang malakas na manggagawa sa bukid. Bibili ng mga itlog. Inilalaan ng mga taga-nayon ang kanilang mga itlog para ipagpalit sa asin at panggatong. Sino naman ang magbebenta sa atin? At saka, hindi ba itinuturing na iligal na espekulasyon ang pagbebenta ng mga itlog na ito? Paano kung mahuli ka? Paano kung mabasag ang lahat ng mga itlog? Paano kung hindi natanggapin ng kooperatiba? Maliit lang ang puhunan natin. Paano kung malugi tayo? Huwag kang mag-alala, nalaman ko na ang lahat. Maluwag na ang mga patakaran ngayon. Ang pagbebenta ng mga magsasaka ng kanilang mga sariling ani, sa pamamagitan ng patas na kalakalan, ay hindi itinuturing na iligal. Hindi ba't palagi ring sinasabi sa radyo, na hinihikayat ang mga karagdagang negosyo para madagdagan ang kita? Saka, maliit na kita lang naman ito mula sa ating pagod. Dahil maliit lang ang dami nito, walang makikialam sa atin. Magsimula muna tayo sa kaunti para subukan ito. Kahit malugi tayo, ilang yuan lang naman ang mawawala.
Lalagyan lang natin ng makapal na dayami ang ilalim ng basket. Dahan-dahan lang sa pagtulak sa daan. Hindi naman marami ang mababasag. Napag-usapan na namin ni Direktor Zhang ang tungkol sa pagbebenta. Kukunin niya lahat ng mayroon tayo. Cash ang bayaran. Hindi ito matatambak sa atin. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang tayong umaasa sa pangunguha ng mga produkto sa bundok. Matatag ang negosyo ng itlog. Pwedeng pamatagalan ito. Kapag umunlad ito, makakapag-aral na si Yaya. May panggastos na rin tayo para makapagpatayo ng bagong bahay. Sige, subukan natin. Sasama ako sa iyo bukas para mangolekta. Kabisado ko ang bawat pamilya sa nayon. Mas madali silang kausapin. Hahaha, napakabuti naman. Mula ngayon, sa iyo ko na ibebenta ang lahat ng itlog ko. Kakausapin ko rin ang mga kapitbahay natin. Oh, may bago ka na namang pakulo. Hindi na ba kumikita ang negosyo mo sa bundok? Pinapayuhan kitang huwag nang magpakapagod sa walang kwentang bagay. Ilang sentimo lang ang halaga ng isang itlog. Magkano naman ang kikitain mo riyan? Paano kung mabasag ang mga yan sa daan? Huli na para umiyak ka. Talagang hindi ka nagtatrabaho ng matino. Mag-ingat ka baka bumagsak ka, ha? Hahaha. Papa, pwede bang kumain si Yaya ng nilagang itlog? Naman. Kapag lumago na ang negosyo natin. Araw-araw kong ipagluluto si Yaya ng nilagang itlog hanggang sa mabusog siya. Mag-ingat ka sa daan. Kung hindi talaga kaya, kahit maliit na kita lang ay sapat na. Huwag kang makikipag-away sa iba. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Hahaha, tingnan nga natin kung gaano karami ang nakolekta mo. Ang lakas ng loob mong agawan ng negosyo si Boss Zhao. Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? Hahaha. Kayo po ba si Boss Zhao? Ako po si Jianjun mula sa Nayong Hongsing. Unang beses ko pa lang pong sumubok sa maliit na negosyong ito. Naghahanap buhay lang po para may maipakain sa pamilya ko. Hindi ko po alam na may mga patakaran pala rito. Sana po ay gabayan niyo ako, Boss Zhao. Hindi na kailangan ng gabay. Simple lang ang patakaran. Alin sa dalawa, alin man sa mga itlog na nakuha mo. Ibebenta mo sa admin ang lahat sa halagang 20 sentimo kada kilo. Bibigyan kita ng pagkakataong kumita. O kaya naman, huwag ka nang mangolekta ng itlog sa lugar na ito. Bumalik ka kung saan ka nang galing. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung buo pa ang mga itlog na ito. Pagdating mo sa bayan, Lenwe. Masyado namang mababa ang 20 sentimo kada kilo. Lugi po ako sa puhunan ko riyan. Ganto na lang po, Boss Zhao. Pag-iisipan ko muna. Ihahatid ko muna ang mga ito sa kooperatiba ng supply at pamilihan ngayon. Pagbalik ko, mag-usap ulit tayo. Pareho naman tayong nagnenegosyo. Mas mabuti kung walang gulo para pareho tayong kumita. Hahaha, sige. Bibigyan kita ng isang araw para mag-isip. Sa susunod na mangolekta ka ng itlog, dapat sundin mo na ang patakaran ko, ha? Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung ano ang magagawa ko sa'yo. Isang hampas lupa lang. Lakas ng loob na agawan ako ng negosyo. Hehehe, tingnan natin kung paano siya magmamakaawa sa akin bukas. Maliit na bagay lang po ito. Sana po ay tanggapin nyo. Walang problema, walang problema. Anong nangyari rito? Bakit may mga lamat ang mga nasa ilalim? At ang iba naman ay basag na ang pula. Direktor Zhang, nabangga lang po ng kaunti sa daan, hindi naman po marami. Mag-iingat na po kami sa susunod.
Naku! Direktor Zhang, narito na po ang mga itlog. Tingnan niyo po muna kung maayos ang kalidad ng mga ito. Ah, si Jianjun pala. CJ, ipasok mo rito para makita ko. Magagandang klase ito. Mas maganda ang kalidad ng mga itlog mo kumpara sa mga dinadala ni Zhao. Ang mga itlog na hinatid ng lalaking yun kanina. Mukhang maraming may lamat sa ilalim. Direktor Zhang, mag-ingat po kayo. Kapag napunta ang mga bulok na itlog sa guest house, hindi po maganda ang magiging epekto nito. Noong nakaraang araw, narinig ko sa mga magsasaka sa nayon. Nabukod sa binabarat ni Zhao ang presyo kapag bumibili ng itlog. Madalas pa niyang isinasama ang mga bulok na itlog para lang mapuno ang bilang. Sobra na ito. Kaya pala pasama ng pasama ang kalidad ng mga itlog nitong mga nakaraang araw. Siya pala ang nandaraya. Ilabas ninyong lahat at suriin. Gusto kong makita kung gaano karaming pandaraya pa ang itinago niya. Huwag nang tatanggapin ng kahit anong tindahan ang mga paninda niya. Ang lakas ng loob ni Zhao na mandaya sa kooperatiba ng supply at pamilihan. Mula ngayon, hindi na kukuha ang kooperatiba ng kahit isang itlog mula kay Zhao. Ay blacklist siya. Direktor Zhang, ano pong nangyari? Anong nangyari? May kapal ka pa ng mukha na magtanong. Zhao, nagtiwala sa iyo ang kooperatiba. At nakipagtulungan sa iyo ng matagal. Pero ganito ang isusukli mo, nagbebenta ka ng mga bulok na produkto. Dinadaya mo kami sa timbang at niloloko mo kami. Direktor Zhang, may pagkakamali lang po. Nagkakamali lang po talaga kayo. Nayanig lang po sa daan, hindi ko po sinasadya. Pagkakamali, palagi na lang bang may pagkakamali? Tingin mo ba sa kooperatiba namin ay mga tanga? Huwag ka ng maraming daldal, kunin mo ang mga paninda mo at umalis ka. Kapag nanggulo ka pa, tatawagin ko ang mga kasamahan sa kawanihan ng industriya at komersyo. At doon natin kwentahin ng maayos ang mga pandaraya mo sa timbang sa mga nakaraang taon. Humanda ka sa akin. Jianjun, napakatapat mo talaga. Maganda ang mga produkto mo at maaasahan ka pa. Kaya naman, gusto kong ikaw na ang maging regular na supplier namin. Kukunin namin lahat ng mayroon ka. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamataas na presyo, 47 sentimos kada gin. Ang mga produkto mula sa mga kalapit na nayon. Kung kaya mong ipunin ang mga ito, dalhin mo lang lahat dito. Kukunin naming lahat. Sige po, maraming salamat sa tulong ninyo, Direktor Zhang. Huwag po kayong mag-alala. Sinisiguro ko pong sariwa ang bawat itlog na ihahatid ko. Kapag may nahanap kayong kahit isang bulok, babayaran ko kayo ng 10 beses. Naging maayos ba, hindi mo naman nakasalubong si Zhao? Nakasalubong ko siya, pero walang problema. Hindi na niya tayo guguluhin pa simula ngayon. Inilagay na siya ng kooperatiba sa blacklist. Tayo na ang nag-iisang supplier nila mula ngayon. Ang laki ng kinita natin. Tayo na ang nag-iisang supplier nila mula ngayon. At maaari pa nating palakihin ang ating negosyo. Nabalitaan mo ba? Inagaw ni Jianjun ang karapatang mag-supply kay Zhao. Sa kabila ng pagiging mayabang ni Zhao, na-blacklist pa rin siya ng kooperatiba. Sa loob lang ng kalahating buwan, ang nakukolektang itlog araw-araw ay tumaas mula 20 yen patungong 40 yen. 20 basket ang hinahatid sa kooperatiba. At lahat ng ito ay binabayaran ng cash. Ang netong kita araw-araw ay nasa 5 hanggang 6 na yuan. Kapag maganda ang benta, umaabot pa ito ng 7 yuan. Ibinigay ni Jianjun ang lahat ng pera kay Xiaolan para itabi. Jianjun, nabilang mo ba? Sa loob ng kalahating buwan, kumita tayo ng mahigit 56 yuan. Mas malaki pa ito sa kinikita ng isang malakas na manggagawa sa loob ng kalahating taon. Nagsimula pa lang tayo, mahal. Kapag lumipas pa ang ilang araw, palalawakin pa natin ang pagbili sa 2 pang ngayon. Mas dadami pa ang makukuha nating mga itlog. Baka naman masyado ka nang mapagod. Araw-araw kang naglalakad ng napakalayo. Nagkakapaltos na nga ang mga paa mo.
Bakit hindi na lang natin bawasan ang kinukuha natin? Basta sapat na ang panggastos natin. Huwag kang mag-alala, mahal. Mahirap man ngayon. Makakapagpatayo naman tayo ng bagong bahay balang araw. At mapapaaral natin ng mabuti si Yaya. Hindi naman pwedeng habang buhay tayong titira sa sirang bahay na ito. Nga pala, pupunta ako sa bayan bukas para maghatid ng mga paninda. Dadaan na rin ako sa department store. Para ibili ka ng bagong tela para sa iyong blusa. Bibili rin tayo ng bagong sapatos na tela para kay Yaya. Masyado nang maliit yung suot niyang sapatos. Naiipit na ang mga daliri ng paa niya. Huwag na, huwag na. Pwede pa naman itong suot ko. Susulsihan ko na lang, ayos na ito. Gagawa na lang ako ng bagong sapatos para kay Yaya. Huwag nang bumili at sayang lang ang pera. Kung kailangan gumastos, dapat lang na gumastos. Dati wala tayong kakayahan. Pero ngayon, kumikita na tayo. Hindi ko naman hahayaang puro may sulsi na lang ang suot ninyong mag-ina. Isa pa, kapag lumalabas tayo para kumuha ng mga itlog. Dapat ay maayos ang ating pananamit. Mas gaganahan ang mga taong makipagnegosyo sa atin. CJ. Gusto ko ng telang dikwelyang, yung kulay asul at rosas. Kukuha ako ng tig-kaunti sa bawat isa. 2 metro ng asul para sa polo shirt. At yung rosas naman ay gagawing damit para sa bata. Sapat na ang haba nito. Isang metro at 20 para sa asul. 1 yuan, 6 na mao at 8 fen. Ang rosas naman ay 1 yuan at 40 sentimo bawat metro. Ang kabuuan ay 3 yuan at 8 sentimo. Kailangan ba ng stub para sa tela? Hindi na kailangan ng stub. Pag-usapan na lang natin ang presyo. Tatak Big Zebra. 39 na sentimo, 56 na sentimo sa yupo. Papa. Dahan-dahan lang sa pagtakbo, baka madapa ka. Tingnan mo kung anong binili ni Papa para sa'yo. Ang ganda, salamat po, Papa. Hahaha. Bakit ang dami mong binili? Huwag ka nang gumastos ng basta-basta sa susunod. Mag-ipon tayo para makapagpatayo ng bahay. Magpapatayo tayo ng bahay. Pero kailangan din nating manamit ng maayos. Hanggat kasama mo ako, hindi ko hahayaang magtiis ka habang buhay. Aba, bumili pala kayo ng bagong tela. At telang dikwelyang pa talaga, ha? Napakaganda naman ng kulay na ito. Mahal na mahal talaga ni Jianjun ang asawa niya. Pagkakita pa lang ng pera, kayo agad ng anak niyo ang naisipang bilhan. Ordinaryong tela lang naman po ito. Gagawin lang pong damit na pang-araw-araw. Naku, hindi ito ordinaryo. Higit sa 1 yuan ang bawat metro nito, di ba? Ang galing talaga ni Jianjun. Kailan lang ba kayo humiwalay sa pamilya? Pero mas masagana na ang buhay nyo kaysa sa pamilya ng mga Lin. Iyan nakakuha lang ng kaunting pera, waldas na agad. Mauubos din yan balang araw. Anong telang asul-asul? Saan naman siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Siguradong galing yan sa iligal na gawain at panlalamang. Sinasabi ko na nga ba, wala siyang balak na mabuti. Sumusobra na talaga siya. Kumita na nga, hindi pa marunong magbigay sa mga magulang. Sarili lang niya ang iniisip niyang pasayahin. Alam naman nating nagbibigay siya ng sustento buwan-buwan. Wala tayong karapatang gumawa ng gulo sa kanila. May hangganan din ang kita sa pagtitinda ng itlog. Kailangan ko nang gamitin ang galing ko sa pagluluto ng luway mula sa dati kong buhay. Pero sa ngayon, kulang pa ang puhunan ko. Maghihintay muna ako hanggang sa maging malinaw ang mga bagong patakaran. Panimula pa lang itong mga bagong damit at sapatos. Balang araw, patitirahin ko sila sa bahay na gawa sa bato at tisa.
Titiyakin kong magiging marangya at masagana ang buhay nila. Nay, pakinggan niyo ang mga usap-usapan sa labas. Malaki na raw ang kinikita ni Jianjun araw-araw. Panay bili na raw ng mga bagong damit at sapatos. Napakasarap na raw ng buhay nila doon. Samantalang tayo rito, nagtitiyaga sa mumurahing tinapay. Siya, nagpapakasasa sa masasarap na pagkain. Tapos 2 yuan lang ang ibinibigay na sustento buwan-buwan. Ang kapal din ng mukha niyang mag-abot ng ganoon kaliit. 2 yuan, ang swerte naman niya. Pinalaki ko siya ng maayos. Tapos 2 yuan lang ang ibabayad niya sa akin. Hindi ako papayag. Noong naghiwalay ng ari-arian, siya ang may gustong umalis ng walang dala. Pero hindi naman sinabing 2 yuan lang ang dapat niyang ibigay habang buhay. Pupuntahan ko siya ngayon din. Iyan ang sinasabing pagpapalaki ng anak para may maasahan sa katandaan. Ngayong kumikita na siya ng pera, dapat lang na mastustusan at igalang kayo. Kausapin niyo siya, nanay. Kailangang hindi bababa sa 10 yuan kada buwan. Kung hindi, maupo kayo sa tapat ng pinto nila at huwag aalis. Tingnan lang natin kung hindi siya matakot na kutyain at pag-usapan ng mga kanayon. Naku po, ang hirap talaga ng buhay ko. Napakasakit at napakahirap magpalaki ng anak. Ngayong nagkabukod-bukod na ng pamilya. Ang relasyon nating mag-ina ay unti-unti nang lumalamig at nagiging estranghero. Maganda na ang buhay ng anak ko ngayon. Pero kaming matatanda, kapos na kapos sa pang-araw-araw na gastusin. Bakit ang pagsasama ng isang pamilya ay naging ganito kagulo at kahirap? Mama, sino po ang umiiyak? Nakakatakot naman. Huwag kang matakot, Yaya. Huwag kang matakot. Saan ka pupunta, Jianjun? Galit na galit sila ngayon. Huwag mo na silang patulan. Ano kaya kung dagdagan na lang natin ng 2 yuan? Para hindi na sila mag-iskandalo rito. At para hindi na rin magsismisan ang mga kapitbahay. Bakit natin sila dadagdagan? Malinaw na nakasulat sa kasunduan ng paghahati ng ari-arian. Kung magkano ang napagkasunduan, iyon lang ang dapat ibigay. Habang nag-inay sila, lalo tayong hindi dapat magpatinag. Kung hindi, hindi na sila matatapos. Lumabas ka rin sa wakas. Pinalaki kita ng ganito. Tapos ganito mo lang ako itatrato bilang pagtanaw ng utang na loob. 2 yuan lang kada buwan. Ano ako sa tingin mo, pulubi na namamalimos? Araw-araw kang nagpapakasasa sa masasarap na pagkain. Habang wala ka nang pakialam kung mamatay man sa gutom ang mga magulang mo. Nanay, huwag na po muna kayong umiyak. Pumasok po muna tayo sa loob at doon mag-usap. Hindi po magandang tingnan na nakaupo kayo riyan sa tapat ng pinto. Hindi ako papasok hanggat hindi mo nililinaw ang tungkol sa sustento. Hindi ako alis dito. Ipapakita ko sa buong nayon kung paano tratuhin ng isang walang utang na loob na anak ang sarili niyang ina. Sige po, dito na lang natin pag-usapan. Sinasabi niyong maliit ang sustento. Sa tingin niyo po, magkano ang sapat? Kahit papaano, 10 yuan. 10 yuan kada buwan. Walang bawas kahit 1 sentimo. Hahaha. 10 yuan, sige po. Dahil gusto ninyong ibatay rito ang kwenta, ay mabuti pang magkwentahan tayo ng maayos. Nandito naman po ang mga kapitbahay. Kaya sila na po ang humusga kung sino ang tama. 18 taong gulang ako nang magsimulang magtrabaho sa pangkat ng produksyon. 6 na taon na ang nakalipas hanggang ngayon. Lahat ng puntos sa trabaho na kinikita ko taon-taon ay ibinibigay ko sa pamilya. Wala akong itinira kahit 1 sentimo mula sa dividendo sa katapusan ng taon. Sa loob ng 6 na taong iyon, nakapag-ambag ako ng mahigit 1,200 puntos sa trabaho para sa pamilya. Nakatumbas ng mahigit 180 yuan na pera. Samantalang ang kuya ko naman, nagkunwaring may sakit at nagtamad-tamaran noong unang 3 taon. Hindi man lang umabot sa 200 puntos sa trabaho kada taon ang nagawa niya. At sa sumunod na 3 taon, nagtrabaho siya bilang kaswal sa bayan. Binubulsa niya ang sarili niyang sahod. At hindi man lang nag-abot kahit 10 yuan sa pamilya. Nang magpatayo ng 3 silid na bahay, bato ang pamilya. 3 buwan akong nagbuhat ng mga ladrilyo at naghalo ng semento. Habang ang kuya ko, kung pagsasamahin ang lahat, hindi man lang nagtrabaho ng 10 araw. At noong nagkabukod na tayo ng pamilya. Ang bahay bato at ang mahigit kalahati ng 5 munang matabang lupa. At ang lahat ng inimbak na butil ay ibinigay niyo kay kuya. Ang napunta lang sa akin ay ang sirang dampa sa dulo ng nayon. 2 munang tuyong lupa sa dalisdis at kalahating sako ng dinikdik na mais. Alam naman po ninyong lahat ito, hindi ba? Alam namin. Ayon sa tradisyon, kung kanino titira ang mga magulang. Sa kanya mapupunta ang ari-arian ng pamilya. At siya rin ang dapat na pangunahing mag-alaga sa kanila sa kanilang katandaan.
Kasama ni na tatay at nanay si kuya. At sa kanya rin napunta ang lahat ng ari-arian. Kaya sa totoo lang, si kuya ang dapat na may pangunahing responsibilidad na mag-alaga sa inyo. Ang pagbibigay ko ng 2 yuan buwan-buwan para sa sustento ay higit pa nga sa karaniwang ibinibigay dito sa ating nayon. Ngayon naman po, nanay, gusto ninyong magbigay ako ng 10 yuan kada buwan. Ngayon, itatanong ko po sa inyo. Magkano ang ibinigay ni kuya? Dapat ba siyang magbigay din ng 10 piso? Totoo yan, lahat na lang ng pabor na pupunta sa panganay. Pero pagdating sa pag-aalaga sa matanda, sa pangalawa ang bagsak. Nasaan ang katarungan doon? Sobrang paborito naman ng matanda ang isa. Kahit sino naman, hindi papayag sa ganyan. Grabe talaga, siya na nga itong hindi patas, siya pa itong may ganang mag-eskandalo. Kinabahan ako ng husto kanina. Akala ko maghapon siyang magwawala. Mapang-api lang siya sa mahihina, pero tiklop naman sa matatapang. Kapag umabot yan sa kapitan ng nayon, wala rin siyang laban. Basta nasa katwiran tayo, hindi tayo dapat matakot sa pagwawala niya. Pero Jenjun, nanay mo pa rin siya. Baka magtanim siya ng sama ng loob sa atin. Hayaan mo siyang magalit. Basta't alam nating tama tayo. Wala siyang magagawa kahit magwala pa siya. Hindi naman pwedeng para lang mapasaya siya. Ay hahayaan na lang nating diktahan niya ang buhay natin. Dati, sinasabi nilang walang utang na loob ang pangalawa. Ngayon, kitang-kita na kung sino talaga ang hindi patas. May diskarte talaga itong si Jenjun. Kahit tinigipit ng ganyan, nagagawa pa ring paunlarin ang buhay. Talagang nagre-rebelde na siya. Pati utos ng nanay niya, hindi na niya pinakikinggan. Walang utang na loob. Matigas na talaga ang paninindigan ni Jenjun ngayon. Kahit ang matanda, hindi na siya kayang pasunurin. Legal na negosyo. Nakalathala dito sa dyaryo. Maupo ka muna. May gusto sana akong isang guni sa'yo. Balak kong magtayo ng pwesto ng luway sa bayan. Magtitinda ako ng brace na paa ng baboy, tokwa, at mga itlog. Pwesto ng luway, hindi ba bawal yan at baka mapagkamalang iligal na negosyo? Saka, hindi naman tayo marunong magluto niyan. Paano kung walang bumili? Baka hindi man lang natin mabawi ang puhunan. Tingnan mo, nakasulat na sa dyaryo ang bagong patakaran. Hinihikayat na ng gobyerno ang mga sariling negosyo. Hindi na ito iligal. Sa mga susunod na araw, pwede na tayong kumuha ng pansamantalang lisensya. Kapag may permit na, legal na ang lahat. Ang galing sa pagluluto, minana ko kay lolo na dating kusinero. May iniwan siyang sikretong resipe ng mga pampalasa. Nag-aral akong magluto sa kanya noong bata pa ako. Siguradong mas masarap ito kaysa sa mga kainan ng gobyerno. Subukan muna nating gumawa ng kaunti para pakiramdaman ang benta. Kapag pumatok, saka na natin palakihin. Kahit hindi mabenta. Hindi naman masasayang dahil pwede nating kainin sa bahay. Suportado ang sariling negosyo. Sige, subukan natin. Ano ang kailangan kong gawin? Sabihin mo lang sa akin. Hindi mo kailangan gumawa ng mabibigat na trabaho. Tulungan mo lang akong maghugas ng mga sangkap at magbantay sa niluluto. Kapag nagsimula na tayong magtinda. Kung gusto mong sumama, pwede mo akong alalayan. Kung hindi naman, maiwan ka na lang dito para bantayan ang anak natin. Pwede na palang kumuha ng pansamantalang lisensya. Magbabayad lang ng 1 piso para sa processing fee at magsasagot ng form. Makukuha na agad ito pagkaraan ng 3 araw. Boss, pabalot naman po nito. Ng malamig na noodles. Lanan.
Bakit ang bango naman ito? Nagsisimula pa lang tayo. Habang tumatagal ang pagpapakulo sa sabaw, lalong sumasarap ang amoy. Sa unang salang, kulang pa ng kaunti ang lasa ng sabaw. Magiging perpekto rin ito pagkatapos ng ilang luto. Ano bang niluluto nyo at napakabango? Kyali, sumusubok lang po si Jianjun na gumawa ng luway. Hindi pa po tapos. Kapag luto na, bibigyan po namin kayo para makatikim. Ay, maraming salamat. Kaninong bahay kaya yung nagluluto ng karne, napakabango? Parang sa bahay ni Jianjun sa dulo ng nayon. Balita ko, nagtitinda siya ng mga itlog kamakailan. Ngayon naman, luway na ang pinagkakaabalahan niya. Ang mga kabataan talaga, ang lakas ng loob dumiskarte. Napakasarap talaga ng amoy nito. Jianjun, abot hanggang labas ang bango ng luto mo. Alam na ng lahat. Kung hindi ito mabenta ng mabuti. Nakakahiya naman. Ano nang dapat ikatakot, ang bango nito ang pinakamagandang patalastas natin. Basta masarap ang lasa. Hindi tayo mawawalan ng mamimili. Napakasarap, ang sarap talaga. Mas mabango pa kaysa sa mga pagkain sa restoran ng gobyerno sa bayan. Ang sarap, ang sarap. Sakto lang ang alat. Hindi rin matapang ang mga pampalasa, katamtaman lang. Para sa unang subok ng paggawa ng luway, ganito na ang resulta. Lampas na talaga ito sa inaasahan ko. Kapag nalinang pa natin ang lumang sabaw ng ilang beses, masasarap pa ito ng husto. Naamoy ko ang napakabangong amoy kaya hindi ko napigilang lumapit. Nakigulo lang ako rito. Aling Lee, pasok po kayo. Bagong hango lang po sa kawa, tikman nyo. Naku, napakasarap naman ito. 10 beses na mas masarap ito kaysa sa kinain ko sa bayan noong nakaraan. Jianjun, napakahusay ng talento mo sa pagluluto. Naku, hindi niyo alam. Napakabango ng luway sa bahay ni Jianjun. Masyado ninyong pinapalabis ang kwento. Hindi ba't pinakulo ang karne lang naman yan? Nagtatayo ng pwesto para magnegosyo. Mag-ingat kayo baka mahuli kayo sa salang iligal na pangangalakal. Bukas, gumawa muna tayo ng kaunti. Mga 10 kilo muna para masubukan ang merkado. Doon tayo sa pasukan ng palengke magtayo, maraming tao roon. Makukuha na natin ang lisensya sa Makalawa. Magtayo muna tayo ngayon, kapag nakuha na ang permit ay magiging legal na ang lahat. Jianjun, magkano ba ang tamang presyo nito? Naisip ko na yan. 85 sentimo para sa paa ng baboy. 25 sentimo para sa nilagang tokwa. At 5 sentimo para sa nilagang itlog. Mas mura ito ng kaunti kaysa sa restoran ng gobyerno. At masarap pa ang lasa. Tiyak na maraming bibili nito. Huwag kang matakot, nandito ako. Huwag kang kabahan. Mamaya kapag binuksan natin ang takip. Ang bango nito ang magiging pinakamagandang patalastas natin. CJ. Ano yung napakabangong amoy na yon? Nanay, ang bango, gusto ko pong kumain yan. Magkano po ang tokwa na ito? 25 sentimo kada kilo. 85 sentimo naman kada kilo para sa paa ng baboy. At 5 sentimo kada piraso ng itlog. Ate, maaari niyo pong tikman muna ang isang maliit na piraso. Kung hindi masarap, huwag ninyong bilhin. Napakasarap na, hindi na masama. Mas mabango pa kaysa sa mga pagkain sa restaurant. Bigyan mo ako ng 1 kilo ng tokwa. Saka 2 itlog.
Bigyan mo ako ng kalahating kilo ng paa ng baboy, masarap itong pulutan. O, 3 nilagang itlog na rito. Napakasarap at napaka-autentiko ng lasa nito. Mga kasama. Hoy! Babalik ba kayo rito bukas? Napakasarap talaga ng lasa nito. Gusto ko ring ibili ang mga matatanda sa bahay namin. Opo, araw-araw po kami rito sa pwestong ito. Bukas, gagawa kami ng mas marami. Sisiguraduhin naming makakabili ang lahat. Naubos agad ng ganoon kabilis. Ang laki pala ng kinita natin. Napakabilis naman ito. Bago ka lang ba rito, alam mo ba ang patakaran? Ang kalyeng ito ay sakop naming magkapatid. Kung magtatayo ka ng pwesto rito, kailangan mong magbayad ng protection fee. 5 piso kada buwan. Para masiguro ang kaligtasan mo. Walang mga ngahas na manggulo sa'yo. Teka. Protection fee. Ako ay isang rehistradong negosyante na may legal na lisensya sa negosyo. Legal ang negosyo ko. Bakit ko kayo babayaran? Kung hindi ka magbabayad, huwag mong asahang makakapagtinda ka rito ng matiwasay. Bata, makisama ka kung gusto mong mapabuti, magbayad ka na lang ng kusa. Kung hindi, may kalalagyan ka. Ganoon ba? Sige, tignan natin. Tignan natin kung paano niyo ako mapapahirapan. Anong nangyayari rito? Bakit kayo nagkukumpulan dito? Sabi po ng dalawang kasamahang ito, sila raw ang may hawak sa kalyeng ito. Pinagbabayad nila ako ng 5 yuan para sa proteksyon. Kung hindi raw nila ako hahayaang magtinda. Itatanong ko nga sana kung sa palengke natin ay may ganito pa ring patakaran ngayon. Kayo na naman dalawa. Binalaan ko na kayo noong nakaraan. Bawal ang mang-extort dito sa palengke, pero naglakas loob pa kayong bumalik. Gusto nyo bang mabulok sa presinto ng ilang araw? Maling akala lang po, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Dumaan lang kami para amuyin ang bango ng pagkain. Nakikipagbiruan lang kami kay boss. Iyan, biruan. Kapag nakita ko pa kayong nanggugulo rito sa palengke, dadalhin ko na kayo diretso sa presinto. Layas. Opo, aalis na po kami ngayon din. Mabuti naman. Sa wakas, may nagturo rin ng leksyon sa dalawang lokong yan. Ang galing mo, Irob. Kahit ang dalawang tambay na yan ay napasunod mo. Nakakagaan ng loob. Kinabahan ako ng sobra kanina. Akala ko ay sasaktan ka na nila. Lin Jianjun, tama. Kumusta na ang pag-aayos ng iyong permit? Malapit na bang lumabas? Malapit na po, sabi ay makukuha ko na sa loob ng 2 araw. Maraming salamat po, Opisyal Wang. Walang anuman. Hinihikayat na ng gobyerno ang mga sariling negosyo ngayon. Narito kami para protektahan at gabayan kayo. Sa susunod na makatagpo kayo ng mga ganyang tambay, pumunta lang kayo sa opisina ng komersyo at hanapin kami. Huwag niyo silang konsintihin. Hanggang dito na muna sa araw na ito. Magsimula na kayong magligpit. Jianjun, sa tingin mo ba ayos lang na gumawa tayo ng 30 kilo bukas? Natatakot akong baka hindi maubos kapag masyadong marami. Pero marami ang hindi nakabili ngayong araw. Gumawa tayo ng 30 kilo. Unang araw pa lang naman ngayon. Marami pa ang hindi nakakaalam. Kapag kumalat na ang balita tungkol sa sarap nito, siguradong kukulangin pa ang paninda natin. Hindi tayo mawawalan ng mamimili. Kapag nakuha na natin ang permit, magdadagdag tayo ng mga bagong putahe gaya ng brace na pakpak ng pato at paa ng manok. Kapag matatag na ang negosyo, maaari na tayong mag-supply ng maramihan sa mga kainan ng gobyerno at kooperatiba. Ha? Napakaganda ng langit ngayon. Uwi na tayo. Talagang dinumog ang pwesto ng Luwei kanina. Napakasarap at tunay ang lasa. Pati ang mga tambay ay napasunod niya. Siguradong lalago ang negosyong iyan.
Alam ni Lin Jianjun sa kanyang sarili na ito ay unang hakbang pa lamang. Gamit ang pagkakataon sa malayang negosyo at ang kanyang husay sa pagluluto. Higit pa sa isang maliit na kariton sa tabi ng daan ang nais niyang marating. Anong nangyari, nahihilo ka ba? Maupo ka muna at magpahinga. Wala ito, nahilo lang ako dahil sa matagal na pagkakayuko. May niluluto pa sa loob ng kawa. Kailangang bantayan ng apoy. Ako na ang bahala sa niluluto, magpahinga ka na lang. Hindi ito maaari. Kailangan nating kumuha ng makakatulong. Kapag ipinagpatuloy mo pa ito, baka bumigay ang katawan mo. Huwag na, kaya ko pa naman. Malaking gastos ang kumuha ng katulong. Kakayanin natin ito kahit mahirap. Isa pa, hindi ba tayo magkakaproblema sa batas kung kukuha tayo ng tauhan? Maluwag na ang mga patakaran ngayon. Legal na para sa mga negosyante ang kumuha ng tauhan. Nailathala na yan sa mga pahayagan. Basta't babayaran natin sila ng tama. At hindi natin sila abusuhin, walang magiging problema. May naiisip na akong kukunin. Siligilan mula sa kabilang ngayon. Paralisado ang kanyang asawa. Bata pa ang anak niya. Kailangan nila ng pera ngayon. Mabilis din siyang kumilos at magtrabaho. Tutulong siya sa paghuhugas ng gulay at pagbabantay ng niluluto. Kaya rin niyang manguha ng mga itlog. Magkano naman ang magiging sahod niya? 1 piso at 20 sentimo kada araw. May libre pang tanghalian. Mas malaki ito kaysa sa kinikita niya sa production team. At mas magaan pa ang trabaho. Kung maganda ang magiging trabaho niya, bibigyan ko siya ng bonus sa katapusan ng buwan. Sige, masusunod ang gusto mo. Brother Jianjun, bakit ka napadpad dito? Ate Gilan, masyado nang abala ang negosyo ko sa luway at mga itlog, hindi na namin kaya. Gusto sana kitang kunin para tumulong sa amin. 1 piso at 20 sentimo bawat araw. May libreng tanghalian din. Ang gagawin mo lang ay maghugas ng gulay at magbantay ng niluluto. At paminsan-minsan ay manguha ng mga itlog. Kung papayag ka, pwede ka nang magsimulang magtrabaho bukas. Talaga ba, seryoso ka? Payag na payag ako. Maraming salamat, Brother Jianjun. Salamat at naisip mo ang pamilya namin. Tinitiyak ko sa iyong pagbubutihin ko ang trabaho. Hindi ako magpapabaya. Nakatagpo tayo ng mabuting tao. Dapat mo talagang pagbutihin ang trabaho mo. Huwag mong sasayangin ang kabutihang loob niya. Ano? Naghar na ng tao si Jianjun. Siligilan ang kinuha niya. Grabe, 2 buwan pa lang mula nang humiwalay siya sa pamilya. Nakapaghar na agad siya ng katulong. Diyos ko, may pambayad na siya sa ibang tao para magtrabaho. Ibang klase talaga ang galing niya, di ba? Jianjun, balita ko kumuha ka raw ng tauhan. Baka naman pwede ang anak kong si Suzy. 14 na taon na siya, mabilis kumilos at masipag. Gawin mo na siyang apprentice mo. Kahit pakainin mo lang siya, sapat na. Basta matuto lang siya ng hanap buhay, ayos na. Totoo yan, Jianjun. Matalino rin ang anak ko. Siguradong marami siyang matututunan sa iyo. Ang anak ko rin, hindi mapili sa trabaho at kayang magtiis. Mga ate, pasensya na po talaga kayo. Maliit pa lang ang negosyo ko sa ngayon. Hindi ko pa kailangan ng ganoon karaming tao. Sapat na sa akin si Ate Gilan. Kapag lumaki na ang negosyo ko, at kailangan ko na ng dagdag na tulong, sasabihan ko kayong lahat. Hay! Iyan nakatikim lang ng kaunting pera, ang yabang na agad. May pahar-har pa ng tauhan. Tingnan natin kung hanggang kailan yan. Mag-ingat siya, baka biglang magbago ang batas. Baka mapagkamalan siyang kapitalista at maparusahan balang araw. Nag-aaway na naman ba? Naghar siya, ang lakas naman ng loob niyang kumuha ng tauhan. Hindi ba siya natatakot na mahuli? Kung hindi ito panlalamang at pagsasamantala, ano ang tawag dito? Sumusobra na talaga siya. Nakalimutan na yata niya kung sino siya dahil lang sa kaunting pera. Nagmumukhang amo na dahil naghar ng tao. Siguradong mapapahamak din siya balang araw. Mahal, tingnan mo, naghar na ng tauhan ang kapatid mo. Siguradong napakalakas ng negosyo niya. Bakit hindi mo kaya subukang kausapin siya? Magtrabaho ka na lang sa kanya. Magkapatid naman kayo. Hindi naman siguro siya papayag na hindi ka sahurang maayos.
Mas mabuti na yon kaysa sa production team. Kung saan nagpapakapagod ka para lang sa kakarampot na puntos. Kung gusto mo, ikaw ang pumunta. Ayoko. Pinalayas na ako noong huling beses na pumunta ako roon. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanya. Bakit ba napakahina ng loob mo? Kadugo mo yon, sarili mong kapatid. Dapat lang natulungan kanya ngayong maunlad na ang negosyo niya, di ba? Ito'y pabili nga ng 1 kilo. Huli na po kayo ng dating. Dito sa pwestong ito, kapag nahuli ka, wala ka ng aabutan. Talaga, kung ganoon, dapat maaga akong pumunta bukas. Dalhin mo ito para matikman ng kuya mo at ng mga bata. Kunin mo na, hindi ito bawas sa sahod mo. Maliit na regalo lang ito mula sa akin. Pagbutihin mo ang trabaho kapag lumago pa ang negosyo. Maaari pang tumaas ang sahod mo. Naku, nakakahiya naman po ito. Salamat ka Jianjun. Gagalingan ko po ang pagtatrabaho. Ngayon, ang malinis na kita natin ay lagpas 10 yuan na araw-araw. Sa negosyo naman ng itlog, may 4 na yuan pa. Sa loob ng 1 buwan, makakaipon tayo ng mahigit 400 yuan. Kung ganoon, hindi ba't malapit na tayong makapagpatayo ng bagong bahay? Malapit na, makaipon lang ng kaunti pa ay makakabili na tayo ng mga gamit para sa bahay na bato. Pero bago yon, upahan muna natin ang pwesto para sa tindahan ng luway. Hindi pa matagalan ang pagtutulak lang ng kariton sa palengke. Kapag may permanenteng tindahan na tayo, mas lalo pang uunlad ang negosyo natin. Si Yaya naman, sobrang likot maglaro kanina. Pagkahiga, tulog agad. Pagdating ng tagsibol sa susunod na taon, magbubungkal pa ako ng 2 hektaryang lupang tiwangwang. Mag-aalaga rin ako ng ilang manok. Tiyak na mas giginhawa ang buhay nating pamilya. Ang pagkuha ng tauhan ay unang hakbang pa lang. Susunod ay ang pagbubukas ng tindahan, pagdaragdag ng paninda, at pagiging wholesaler. Sa panahong ito na puno ng oportunidad, talagang magtatayo siya ng sariling imperyo. Tingnan mo ang kapatid mo. Abala na siya sa pagiging amo. Ang kinikita niya sa isang araw, mas malaki pa sa kinikita mo sa 10 araw. Hindi magandang agawan siya ng negosyo ng harapan. Pero maaari tayong kumuha ng ideya at matuto sa kanya. Tingnan natin kung paano tinitimpla ng iba ang kanilang luway. Gayahin natin at i-adjust. Siguradong makukuha rin natin ang tamang timpla. Kapag naperpekto na natin ang resipe, maglalako rin tayo. Gagawa tayo ng murang luway. Tiyak na maraming mamimili ang magkakagusto rito. Sige, subukan natin. Kung tatanungin natin sila ng direkta, siguradong hindi nila ibibigay. Mamayang gabi, kukuha tayo ng mga tira-tirang sangkap ng luway nila. Siguradong gagana ito kung susundan natin ang timpla. Paano kung mapagkamalan tayo sa ginagawa nating ito? Anong ikakatakot mo, hating gabi na at walang makakapansin? Kukuha lang naman tayo ng mga tira-tira. Kahit mahuli tayo, sasabihin lang nating naligaw tayo ng daan. Hay! Ito lang pala ang mga sangkap. Hindi naman pala mahirap. Sabi ko na sa inyo, wala namang espesyal dito. Bakit ang sama ng lasa nito? Maalat na, mapait pa. At may malansang amoy pa. Hayaan mo na, ibenta na lang natin ng mas mura. Ang mga tao naman ay humahabol lang sa mura. Siguradong may bibili pa rin yan. Luway ng pamilya Lin, bili na kayo. Lahat ay mas mura ng 5 sentimo. Ano ba itong paninda nyo?
Maalat, mapait at malansa pa, ibalik nyo ang pera ko. Kung hindi masarap, di huwag. Doon na lang tayo sa dating pwesto bumili, masigurado ang lasa. Nasaan ang inyong business license? Bakit kayo naglalako ng walang permit? Ang permit po, inaayos pa po namin. Unang araw pa lang po namin, sinusubukan lang po namin. Bawal magtinda ng walang permit. Ayon sa patakaran, may multa kayong 10 yuan. Pumunta kayo sa opisina bukas para magbayad. Sabi ko na nga ba, hindi ganoon kadaling magtagumpay. Ngayon, sayang lang ang lahat ng pagod natin. Siguradong sinadya niyang maglihim. Binigyan tayo ng mga walang kwentang tira-tira para paglaruan tayo. Anong karapatan niyang magdamot at hayaan tayong malugi? Tara, puntahan natin siya. Magkapatid naman tayo. Dapat niyang ibigay ang totoong resipe sa atin. Jianjun, magpaliwanag ka sa akin ng maayos. Sinasadya mo bang ilihim ang resipe para paglaruan kami? Kaya tuloy nalugi kami. Anong inililihim ko? Pamana sa pamilya ko ang resipeng yan. Bakit ko naman sasabihin sa inyo? Umakyat kayo sa pader sa gitna ng gabi para magnakaw ng mga tirang sangkap ng luway. Hindi ko pa nga kayo pinapanagot doon. Kagabi, bumangon si Charlie at mismong nakakita na may umakyat sa pader. Eksaktong katulad ng pangangatawan nyo. Gusto nyo bang tawagin ko siya para harapin kayo? Huwag kang mag-alala, wala nang mangangahas na mag-interes sa resipe natin. Jianjun. Inaprubahan na ang lisensya mo para sa sarili mong negosyo. Tayo ang kauna-unahang nakakuha nito sa buong bayan. Mula ngayon, isa ka ng lehitimong negosyante. Kaya lakasan mo ang loob mo at magpatuloy ka. Iparehistro mo ito agad. Para madali kitang maabisuhan kapag may mga programa para suportahan kayo. Yan na po ang plano ko. Gusto ko po sanang arkilahin ang maliit na bahay sa tapat ng pamilihan. Kakausapin ko sila sa mga susunod na araw para makapagbukas na ng totoong tindahan. Mabuti, siguradong pupunta ako sa araw ng pagbubukas ninyo. Lolo Zhang, ito po ang lisensya ko. Gusto ko po sanang arkilahin ang bahay nyo para magtayo ng maliit na negosyo. Masipag kang bata. 7 yuan at kalahati kada buwan. Bayad kada 6 na buwan. Pwede pa nating pag-usapan kung pamatagalan. Walang problema po. May sarili na talaga tayong tindahan, mahal. May sarili na tayong tindahan. Gaganda pa ang buhay natin sa hinaharap. Magbubukas pa tayo ng mga sangay. At magtatayo ng sariling pabrika. Maligayang pagbubukas. Binabati kita. Hahaha. Pabili ng kalahating kilo ng paa ng baboy. At 10 itlog na luway. Dahil bagong bukas, dagdagan mo naman ng kaunti. Iho. Gumawa ka pa ng marami bukas, ha? Sinasadya ko talaga itong paa ng baboy mo. Sige po, asahan nyo. Agahan nyo po bukas. Hindi nyo lang alam. Napakagara ng tindahan ng luway ni Jianjun. Abot hanggang kalsada ang pila. Aba, nakapagbukas na talaga siya ng tindahan. Ilang buwan pa lang mula nang humiwalay siya sa pamilya. Napakagaling na niya. Dati, sinasabi nilang tanga siya dahil humiwalay siya. Pero ngayon, napatunayan niyang may kakayahan talaga siya. Hindi umasa sa pamilya pero yumaman pa rin. Hoy, nabalitaan niyo ba? Magbubukas na sa makalawa ang tindahan ng luway ni Jianjun. Lene. Yehey. Tindahan, nakapagbukas talaga siya ng tindahan. Sa ganyang kakayahan niya. Tiyak na magsasara rin yan pagkalipas ng ilang araw.
14 na yuan at 20 sentimo ang netong kita natin ngayon. Halos 60% ang itinaas kumpara noong naglalako pa tayo. Kapag swerte nga naman, lahat ay umaayon. Xiaolan, maupo ka muna at magpahinga. Napagod ka ba ng husto ngayon? Tao po, nasa bahay ba si Xiaolan? Nariyan ba kayo? Ay, Tatay Jianjun. Bakit po kayo naparito? Hindi man lang kayo nagpasabi ng maaga. Sana ay nagpadala kayo ng balita. Elnan. Nariyan pala kayo, tatay. Maupo po kayo. Xiaolan. Ikuhanan mo ng mainit na tubig si tatay. Bayaw. Jianjun, nabalitaan naming napakalakas daw ng tindahan mo. Maganda ba ang kita? Mabuti naman po, salamat sa suporta ng mga kapitbahay. Sapat lang po para makaraos. Anong sapat lang? Nabalitaan ko kaya. Kumikita kayo ng mahigit 10 yuan kada araw. Bayaw, malaking boss ka na ngayon. Hindi natin dapat kalimutan ang ating mga kamag-anak. Hindi rin naman pwedeng pag-alagala lang si Jianjun sa bahay. Kung kulang ka ng tao sa tindahan mo, patulungin mo muna siya roon. Para matuto ng hanap buhay. Kahit magkano na lang ang sahod. Basta may pakain. Tumutulo ang bubong ng lumang bahay at gusto naming ipaayos, kaya lang gipit kami ngayon. Baka naman pwede mo muna kaming pahiramin ng 20 yuan. Babayaran ka rin namin kapag nakabenta ng palay sa katapusan ng taon. Walang problema kung gustong magtrabaho rito ni Xiaojun. Pero may mga patakaran sa tindahan. Kahit sino pa siya, kailangan niyang magsimula bilang katulong. Magsisimula muna siya sa paghuhugas ng gulay, paglilinis ng kawali, at pagtulong-tulong. May sahod siya buwan-buwan. At may libreng tanghalian. Kung masipag at matyaga siya, tataas ang sahod niya at matututo pa siya ng trabaho. Pero kung tatamad-tamad siya, hindi ko siya pwedeng panatilihin dito. Tungkol naman sa panghihiram ng pera para sa bahay, hindi pwede. Kaarkila ko lang ng pwesto at kabibili lang ng mga paninda. Gipit pa ang puhunan namin ngayon. Wala pa kaming sobrang pera. Pero para sa unang buwan ni Xiaojun, pwede ko nang ibigay ng maaga ang sahod niya. Para may magamit kayo sa emergency. Ang matitira, hayaan niyo siyang magtrabaho para kumita at makatulong sa pamilya. Tama lang, tama lang. Wala namang nag-aral ng trabaho na hindi naghihirap. Sundin natin ang sinabi niya, narinig mo ba? Magtrabaho ka ng maayos simula ngayon. Kapag nagtamad-tamad ka, malilintikan ka sa akin. Mali ang tingin ko sa tao noon, naging makitid ang utak ko. Mapalad si Xiaolan na ikaw ang naging asawa niya. Simula ngayon, naniniwala na ang buong pamilya sa iyo. Napakahusay talaga ng gawa mo. Kaya naman pala napakalakas ng negosyo mo. May gagawin pa kami sa bahay. Papupuntahin ko na rito si Xiaojun bukas na bukas din para magtrabaho. Opo. Anak. Pasensya na at naging bulag ang tatay noon. Hinayaan kitang magtiis ng hirap. Mabuting tao si Jianjun. Magsama kayo ng mabuti, hindi ka magkakamali sa kanya. Huwag mo nang alalahanin ang pamilya natin. Bakit, mahal, nangungulila ka ba sa pamilya mo? Hindi naman. Pakiramdam ko lang ay parang nananaginip ako. Hindi kailanman nagsalita ng ganyan si tatay noon. Mas gaganda pa ang buhay natin sa hinaharap. Napakahusay talaga ni Jianjun.
Ang ganda at ang gara ng ipinapatayo niyang bagong bahay. Ang utang ni Lin Jiangwo. Kailangang bayaran ng mga ari-arian niya ngayon din. Ah, ubo. Paano na tayo mabubuhay nito? Nay, sa sitwasyon natin ngayon, si Jianjun na lang ang makakatulong sa atin. Kumikita siya ng mahigit 10 yuan kada araw. Barya lang sa kanya ang 23 yuan. Magkapatid naman kami. Hindi mo naman hahayaang mapatay sa bugbog si Jiangwo, di ba? Siya lang ang natatanging pag-asa ng pamilya Lin. Halika, puntahan natin siya at magmakaawa tayo. Hindi niya naman siguro tayo hahayaang mamatay sa hirap. Pupunta ba sila sa bahay ni Jianjun? Ano kayang kailangan nila at napasugod sila roon ngayon? Jianjun. Saklolo, tulungan mo kami. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Ano ba talagang nangyari? Jianjun, nagkamali lang ang kuya mo. Naakit at naloko ako ng iba kaya napasubo sa gulo. Nabaon ako sa utang. At hinahabol na nila ako ngayon. Kung kulang ka ng tao sa tindahan mo, patrabahuhin mo na lang doon ang kuya mo. Kahit magkano na lang ang isahod mo sa kanya. Hindi mo naman siguro hahayaang maghirap kami ng ganito. Jianjun, alam kong nagkasala ako sa iyo noon. Pero kapatid mo pa rin si Jiangwo. Magkadugo pa rin kayo kahit ano ang mangyari. Una sa lahat, hindi ko babayaran kahit 1/5 ang utang niya sa sugal. Siya ang gumawa ng gulo. Kaya dapat siya rin ang dumanas nito. Pangalawa, tungkol sa trabaho. Hindi kulang sa tao ang tindahan. Kahit magkabakante, hindi ko pa rin siya tatanggapin. Pangatlo, ang pag-aalaga sa magulang ay ayon sa kasunduan sa paghahati. Huwag ipasa sa akin ni kuya ang sarili niyang gulo. Marami na siyang ginawang hindi maganda noon. Tamad magtrabaho at madaya. Hindi ko kayang kumuha ng ganyang tao sa tindahan ko. Tama, hindi dapat kinukonsinti ang masamang asal. Ang pagtulong sa kanya ay lalo lang magpapahamak sa kanya. Napakawalang utang na loob mo. Hahayaan mo lang kaming mamatay. Dito ako magpapakamatay sa bahay mo ngayon. Jianjun, napakalupit mo. Kahit sarili mong kuya, hindi mo tutulungan. Hindi ka ba natatakot sa karma? Kung tapos na kayong mag-iskandalo at sa tingin nyo ay mali ako, tawagin po natin ang kapitan ng nayon at ang mga nakatatanda. Para husgahan po nila tayo sa harap ng lahat. Ang kwenta po sa paghahati ng ari-arian. Ang kwenta po sa pagnanakaw ng resipe. Ang kwenta po sa mga utang sa sugal. Kwentahin po natin lahat ng malinaw. Kung babalik pa po kayo rito para manggulo, huwag ninyo po akong sisihin kung kalimutan kong magkamag-anak tayo. Direkta ko po kayong isusumbong sa mga otoridad. Sige, Jianjun, napakahusay mo talaga. Aalis na tayo. Papa. Sa tingin mo ba hahayaan na lang nila ito ng ganoon kadali? Tatawagin ba talaga nila ang kapitan ng ngayon? Tiyak na hindi sila susuko ng ganoon lang. Pero mabuti na rin yon. Para matapos na ang lahat ng tuluyan sa pagkakataong ito. Para tahimik na ang buhay natin pagkatapos. Papa, napakabangis po ni na Lola. Huwag kang matakot. Nandito si Papa, walang makakaapi sa atin. Em. Tio Lee, Tio San. Ngayong araw po, pinapunta ko kayo rito. Para isa-isang kwentahin ng malinaw ang mga utang ng pamilya Lin. Para sa hinaharap, walang sinuman ang manggugulo sa isa't isa. Anong kwenta ang sinasabi mo? Napakawalang utang na loob mo talaga. Pinalaki kita mula sa pagkasanggol ng may buong pag-aruga. Mababalian na ng paa ang kuya mo. Pero hinahayaan mo lang siyang mapahamak. Hindi ba inuusig ang konsensya mo? Nanay, huwag po muna kayong magbintang. Kwentahin po natin ito ng isa-isa. Una po, ang kwenta sa pagpapalaki sa akin. Pangalawa po, ang kwenta sa paghahati ng ari-arian. At panghuli po, ang kwenta sa utang sa sugal. Tio Lee, pakiusap po, magsilbi kayong saksi. Pagkatapos po nito, husgahan ng lahat kung sino ang tama. Para makita po kung talagang wala akong utang na loob. Sige, magsalita ka.
Una po, ang kwenta sa mga puntos sa trabaho. Pumasok ako sa pangkat ng paggawa noong 18 taong gulang ako. Nagtrabaho ako ng 1,780 araw sa loob ng 6 na taon. Nakakuha ako ng dibidendo na 186 na yuan at 3 sentimo. Ibinigay ko ang lahat sa pamilya. Walang natira kahit 1 sentimo sa akin. Kuya, huli ka nang pumasok sa pangkat. Nagtrabaho ka bilang pansamantalang manggagawa sa loob ng 3 taon. Magkano ang ibinigay mo sa pamilya natin? Hindi naman ganoon karami. Noong nagpapatayo ng bahay, nagtatrabaho ako araw at gabi, ikaw naman. 10 araw ka lang yata tumulong sa kabuuan, di ba? Pangalawa, ang kwenta sa paghahati ng ari-arian. Ang bahay na bato at 5 munang lupang may patubig. Pati na ang mga inimbak na pagkain at kagamitan sa pagsasaka, lahat napunta kay kuya. Ang nakuha ko lang ay isang sirang bahay putik. 2 munang lupang dalisdis. At kalahating sako ng giniling na mais. Wala akong nakuha kahit kaunting pera. Kahit ang slot sa trabaho na pinaghirapan kong ipasa. Ay pinilit ako ni nanay na ibigay kay kuya. Ang nakakuha ng mas malaking bahagi ng ari-arian ang dapat na mas mag-alaga sa magulang. Pero ngayon, ako pa ang pinapapasan nyo ng higit. Hindi makatwiran yan. Pangatlo, ang kwenta sa utang sa sugal. Kuya, ang perang ito ay utang mo dahil sa palihim mong pagsusugal. Walang pumilit sa'yo, hindi ba? Ang sariling kasalanan ay dapat sariling panagutan. Isang masamang bisyo ang pagsusugal. Kung tutulungan natin siya ngayon, susugal pa rin siya sa susunod. Hindi na siya magbabago. Kahit 1 sentimo, hindi ko siya tutulungang bayaran ang utang na yan. At noong nakaraang buwan, hating gabi ng si kuya at si Hipag ay umakyat sa pader ng bahay ko para magnakaw ng mga tirang sangkap ng luway. Nalugi lang sila noong nagtayo sila ng sarili nilang pwesto. Hindi ko pa nga sila pinapanagot sa ginawa nila. Hipag, totoo ba ito? Mali naman talaga ang magnakaw ng gamit ng iba. Jiangwo, sumusobra ka na. Masyado nang naging mabait. Si Jianjun sa inyo. Kung iba lang ang ninakawan ng resipe. Matagal na sanang nakarating ang gulo sa kooperatiba. Ay! Ate, huwag na kayong gumawa ng gulo. Naiintindihan naman ng lahat ang katotohanan. Kapag nag-iskandalo pa kayo, mukha lang ng pamilya Lin ang mapapahiya. Ngayong araw, sa harap ng lahat. Lilinawin ko na ang lahat. Magbabayad ako ng buo para sa pag-aalaga at pagpapagamot kay nanay at tatay. Pero ang mga problema ni kuya ay wala nang kinalaman sa akin. Iminumungkahi kong gumawa tayo ng bagong kasunduan. Para malinaw ang responsibilidad sa pag-aalaga. At magkaroon ng malinaw na hangganan kaming magkapatid. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo ng buhay. Kapag nanggulo kayo ng walang dahilan, ire-report ko kayo sa mga otoridad. Tama, dapat lang na maging malinaw ang hangganan. Para mabuti sa lahat. Hi! Hindi na siguro sila babalik para manggulo, di ba? Hindi na, nakasulat na ang kasunduan. Saksi ang mga kapitbahay natin. Wala na silang mukhang ihaharap kung manggugulo pa sila. Kahit pumunta pa sila rito. May batas na tayong hawak kaya huwag kang matakot. Binabati kita, maligayang pagbati. Napakagara naman ng bago mong bahay. Ate, maligayang paglipat sa bagong bahay. Jianjun, binabati kita. Ang bahay na ito ang pinakamaganda sa buong nayon natin. Haha, Tio Li, Tio San, tuloy po kayo sa loob. Salamat po sa magandang patakaran ng pamahalaan. Naghahanap ang bayan natin ng huwarang negosyante na umasenso. Sa tingin ko, pasok na pasok ka roon. At pagkatapos, tulungan mo rin ang lahat na umasenso sa buhay. Tutulungan ko po ang lahat na magkaroon ng magandang bukas. Asahan niyo po. Tio Li, Tio San, tuloy po kayo sa loob. Napakaswerte talaga ni Xiaolan. Masipag na si Jianjun, maalaga pa sa pamilya. Lalong sumasagana ang buhay niyo. Hahaha. Ate Gilan, maraming salamat po sa tulong ninyo ngayong araw. Umuwi na po kayo para makapagpahinga. Ano ka ba, pamilya na tayo. Pumasok na kayo sa loob, malamig dito sa labas.
Sa wakas, nakatira na tayo sa bagong bahay. Dati, hindi ko man lang ito pinangarap. Nagsisimula pa lang tayo, mahal. Sa susunod na tagsibol, palalawakin natin ang tindahan at magtatayo ng maliit na pagawaan. Gagawa tayo ng mga vacuum pack na produkto para ibenta sa mga kalapit na bayan. Tiyak na dodoble ang benta natin. Dapat na ring mag-aral si Yaya sa susunod na taon. Ipatatalas natin ang isip mo sa paaralan ng nayon para matutong magbasa at magbilang. Gusto ko pong mag-aral. Gusto ko pong matutong sumulat. Isusulat ko ang pangalan ni Papa. At ang pangalan ni Mama. Nakita ko si nanay na nakatayo sa pasukan ng nayon kanina. Hindi siya pumasok. Sa bagong taon, kung gusto niyang pumunta rito, imbita natin siya para maghapunan kasama natin. Matanda pa rin siya na dapat nating igalang. Tingnan na lang natin. Lanan. Hindi ko naman ipagkakait ang respeto sa kanya. Pero hanggang doon na lang. Ang pinakamaimam ay ang mamuhay tayo ng matiwasay ng hiwalay sa kanila. Iwanan na natin sa nakaraan ang lahat ng sama ng loob. Kailangan nating magpatuloy sa buhay.